na ha. Oh. May notice. Oh ha. May notice na ha. Sumunod na sa notice. Beautiful. Shop? Oh, online shop yan. Fresh o ano? Process? Aro yan, ro. Aro? Yung ano pa siya, yung nakabalot. Pero ready for cook na. Ha? Hindi process? Hindi. Pag-raw, walang business stock. Wala. Ganito siya, oh. Ganyan lang. Fresh pa. Fresh o frozen? Frozen. Frozen, frozen. Raw. Ah, ganito siya. Ito mismo. Saka hindi process. Ah, Ganda na. di ko mag-gets paano pag-process. Process mo, ginawa na tocino, longganisa. Process yun. Process yung ano, yung raw at itong karne, pinrongsen lang. Nilagyan lang ng ano, bawat nilagyan lang ng mga, yung parang binabad lang sa toyo, ganun. Pag pinapad na ito, hindi na yun. Process na yun. Ah, process na yun. Ang fresh naman sa palengke, di ba? Yun, yung fresh, yung bagong katay, gano'n. Oo. Ang process naman, ginawa ng sino, longganisa. Basta may dinagdag ka na, process na yun. Anong difference ba nila? Kasi pagka fresh, raw, walang business stock. Kaya tinatanong ka na. Ah, pag may dinagdag na ano, na ingredients, may ano na, may tax Kaya na. natin na. Ah, okay, sige. Oo, yung mga nilagyan na ng pang-barbecue na. Ano na yun? Process na yun. Ano? Oo. Ay consider ng process to, yan. Kasi ano na yan eh. Yung ready to cook na eh. Ah, sige po. Ayusin ko na lang muna, ma'am. Kaya nga ako nagpunta. Gusto ko malaman kung ilan pa yung open case niya. Gusto ko open case. Kasi hindi nila ako sinunod. Sabi ko, mag-file sila habang inaasikaso ko. Dami-dami po. Sige. Tinatanong kasi nila ako magkano eh. Di bibigyan ko na sila ng penalty. Uwian na. Magandang gabi. At ngayon na kami nakaalis sa 54B dahil sa sobrang lakas ng ulan. So, yun nga, paliwanag ko mamaya pag uwi ko sa bahay kung ano yung mga nangyari kasi medyo, yun nga, maraming requirements pa rin ang kailangan nating i-comply with the BIR. Mamaya, paliwanag ko pag uwi ko, bibidyoan natin ang ating sarili. So, doon ko na lang tatapusin ang ating video. So far naman, we got things settled. So, kailangan lang natin mag-comply pa sa ibang requirements. So, dito ko na lang muna dito ko na lang muna i-end yung ating video. Mamaya, magkakaroon tayo ng summarize of all the transactions we have on today's vlog. So 2 days ang ating 2 days yung ating ginanap from claiming do sa may-ari hanggang sa dali natin sa BIR. So maraming salamat. At mamaya magsa-summarize tayo. Let's go. Natin tatapusin yung ating video. So, ang gagawin kasi natin is i-recap natin yung napag-usapan about dito sa vlog na to. So, makikita nyo dito sa aking right side is yung dalawang klase ng meat na pinag-usapan namin doon sa video. No? So, the raw meat and the processed meat. So, ano ba ang pinagkaiba nila? So, yung raw meat, like this one, is, ito yung nabibili natin sa palengke. Kinatay, sinabit sa palengke, binili mo, nilagay mo sa freezer.
tapos itininda mo, that's the raw meat. So, ano naman yung processed meat? So, ang processed meat is like this one. Ito naman ito yung isa sa mga kilalang brand dito sa Pilipinas. So, ito kasi pinrocess na, nilagyan na ng mga flavoring, tapos ibebenta. So, kung tutusin, parehas siyang pinoprose bago yan ibenta. Kung frozen yan parehas. Pero hindi sila parehas na meat. So, yung like this one, itong raw meat is exempted sa tax. So, wala siyang 2551Q based doon sa sinabi ng taga-BIR. At kung ito naman ang titingnan natin, meron na siyang tax kasi meron na siyang flavoring. So, yun yung pinagkaiba nila. And then, meron tayong, nandito pa yung nilakad ng isa. Ay, wala na. Alam po nandito lang yun eh. Ito. Ito na lang. So, ito yung ating sample. So, ayusin ko to. So, ito yung closure. So, ibang routing slit na ng closure. Ito sa 54B lang to. Hindi pa ako nakapag-close sa 54A and other audio. So, ito yung routing slit for closure. Yan. So, almost same lang naman ng ano yan, ng process, ng requirements. Ayan, the COR itself. Yan, yung almost same lang naman siya. The only thing is, subjected for approval po ito sa assessment. Ayan, nasa baba. Kita ba? Ayan, subjected for approval po yan sa ARDO. Kung pumasa po ito sa examiner, so ito na yung magsisilbing form papunta kay ARDO. And from ARDO, papunta doon sa gagawa ng certificate. So, hanapin ko yung kopya ko. May kopya ko dito ng certificate ng yung ano yung itsura kapag ang pangalan kasi nun is non-tax legitimate. Ay, lika rito. Meet my cat. Oh. Say, hello mga ka-FBS. Halika na. So, ginugulo po ako ng pusa ko ngayon. Ay, napakabalahibo mo. So, yun nga, ginugulo kasi ako ng pusa ko ngayon. So, dito ko natatapusin yung ating video, no? So, yun yung mga recap natin, yung business closure, at saka yung business registration, at saka yung mga pinagkaiba ng mga taxes, if exempted ba siya o hindi, no? Sana nagustuhan nyo yung aming video, kasi dito ko na ginawa. Kasi kung nakamotor ako, medyo mahirap siyang explain eh. Sa mga may kailangan po sa atin na business registration, business-related problem, pwede nyo po akong kontakin sa number na yan or i-message nyo po ako sa ating Facebook page na Bilisa Bookkeeping Services. At lagi naman po akong handang sumagot basta ako po ay gising. Minsan kasi tulog ako, hindi ako nakakasagot. Para po sa mga content like this, paki-follow po at paki-subscribe ang ating Facebook at ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. At lagi ko pong sinasabi sa inyo na mag-ingat, mamanalangin bago magmaneho. Pray before you drive. This is Brian signing off. Maraming salamat po. Babuts!